Ha? High blood? Ano naman to, huwa? Yung pag ano pa, sila yung ano. Alam mo ba, magte-text na talaga ako sa'yo kung di ka pa nag-text. Kasi, isang linggo na akong walang dishwashing nung nag-text ka. Guys, paano kami niyan? Puro dishwashing yan. Oh. Tsaka mga paninda. Naku po, lumalabo. Puro dishwashing at tsaka mga paninda. Oh, ayan sa likod pa. Andito pa. Puro mga kahon yan. Oh. Ay no. Hindi namin alam ang aming gagawin. Ayan, hi guys, Mami Park is here. We are so busy. Busy si Angie. Naloloka na si Angie. Kasi ang dami bumibili sabay-sabay. Tapos dami naghabol. Eh, anong oras na ngayon? As of now ay 9:28. Eh, siguro mga hanggang mula kanina lang, ang dami pa rin bumibili sabay-sabay. Actually po, kakauwi lang ni Kauri kasi tumulong na rin, no? And then, syempre busy at bukas ang umatikabong Christmas party ng mga bata ng eskwelahan dito sa amin. So, kaya naman ang mga parents ay ng mga students ay naghabol bumili ng mga pang-exchange gift. So, ang daming nabiling tumbler, ang daming nabiling mga boxes chocolate and candies, ang daming ding nabiling gift wrapper at kung ano-ano pa, no? So, nung isang araw pa, may mga bumibili na ng mga set na pang-spaghetti at kung ano-ano pa. So, thank you very much. Ganun din sa bigas. So, thank you very much sa ating mga suki, no? So, isa din sa pinakamagandang naging nangyari today, nag-deliver si Ace ulit. Umorder tayo ulit kay Ace. At sa Sabado, ay baka umorder tayo ng ano ba tawag doon? Snow Joe. And then, dumating ang DCFE at saka ang Nestle, mga nagpa-booking at ang Midland. So, ang dami nating bayaran by next week. So, dahil yun nga, tasan mo pa iba. Wala na mapaglagyan guys, no? So, eto guys, ay bigay ni Ace, no? This is a white version shirt. Meron po akong blue nito. Thank you very much, Ace, no? Ang ganda, baka naman gawin, pwede namang padagdag naman ng mga tatlo. Pamasko niya na sa Mami Park. At ang tindera ko gusto din, no? Maganda yung t-shirt. Size large to. Bet na bet ko siya. No? Hindi siya masyadong mainit. Maganda yung tela. And then, hindi lang yan, syempre, natanggap natin kay Ace. Nakatanggap din tayo ng certification of being promotional brand ambassador. O, saan kayo dyan, guys? Promotional brand ambassador, no? Kasi nag-join tayo sa kanilang pa-promo na mga participating ice cream products ni Ace ay merong kung makukuha ang customer ng mga embossed sticks ng choco sticks. At ang kanilang free ay choco sticks, no? So nag-join tayo dyan. And that is why kaya nabigyan tayo ng ganito, no? And actually, even wala naman ganito, even before naman, nagbablog ako about Ace, no? So yun lang, nagpapasalamat lang ako na na hindi pa rin ako nakakalimutan ni Ace talaga. And I'm so happy. Sa akin yan, oh. Alin? Bisyosa ka, no? Excuse me. Asan yung nakaraan mo? Ano, alin? Isa lang talaga silang magbigay. Yung nakaraan mo, asan yun? Blue. Sinuot ko nung nakaraan yun, na. And then, anyways, guys, yon ang ating nangyari for today's video. And nag-deliver si Sir Eman ng dishwashing. And, tuloy na talaga by January. Ang pagkatapos ko lang ayusin ng mga permits, tuloy na ang ating pag-field work. Okay? So, si Sir Eman nga pala, ang maaga kong natanggap na pamasko ay ito. Ayan, ang cute. Kapihan siya, guys. Pero ito plastic. Pero okay lang naman. Kapihan siya, may kutsara pa. Ayan. Pero, andito yung sukli ko sa kanya. Dito ko nang nilagay. Ayan. Ang ating coffee cup. Ay, hindi nahulog. Sorry, guys. Yan. Okay. And, hand washing soap by Swiper. Pinauwi ko na, guys, kasi. So, yan ay regalo sa atin ni Sir Emma. Wala nga ako regalo sa kanya kasi hindi ko naman nakalain na niya. So, anyways, ano ba ang magaganap sa ating Christmas party sa aming pamaskong handog ngayong taon? Until now, ay nag-iisip pa kami ng magiging concept ng aming Christmas party. And also, syempre, inuna muna kasi natin yung mga paghahanda. Kasi nga, ngayon pa lang nag-start ng mag-busy. If po, aanuhin ko last year, ang aking mga natutunan, no, last year December. So, syempre, ay in-improve na natin ngayon. Mas marami ang stocks, mas pin-priority natin yung mga mas mabibili na mga items. Tulad po ng ating mga pang-graham, no, pang-tiramisu. Yan, nakalagay lang yan dyan, pero meron tayong isang box niyan. Meron na rin tayong nakatabi ng mga nasa taas lang, na mga, ano ba tawag doon? Yung mga crush, no? Ang Nestle cream at ang ating mga gatas nakahanda na din. Also, yung iba by boxes ang mga binili ko at yung iba naman ay by half boxes. And then, naghanda na rin tayo, nag-uunti-unti na rin tayo sa iba pa. May mga sauce na tayo at meron na tayong mga
set na mga pasta at solo na pasta. Yun. Ganyan. Yung separate siya. May sauce at saka pasta alone lang. Meron namang set na siya na spaghetti. No? Pang spaghetti. So, ganun din. Yung sa mga ibang nating items, hindi natin pinababayaan. Actually, meron tayong mga upcoming deliveries from our other agents like DCFE. Sino pa ba? Nestle and then Midland. Si Midland, usually ang kinukuha ko dyan ay mga tang, no? And then si Nestle naman, all Nestle products. And yung mga lalo na yung mga high value products natin. And also si DCFE naman, ayan naman ay ang ating mga Monde, Lucky Me products at Dutch Mill, no? So ayan. So anytime po pwede ako magpa-deliver kay Ate V, no, sa asawa ni kay Joseph, yung nag-asikaso ng aking credit line sa groceries. Kakabayad ko nga lang ng 30,000, nagtatanong na agad ng order. So, unti-unti din, bago magpasko, ay hahanda na tayo ng mga alak natin. So, unang-una na number 1 dito na mabili ang sigarilyo at alak. So, kaya hindi tayo nagpapawala. Pangalawa, ay ang ating mga grocery items at mga pang Noche Buena na ginagamit, no? Tulad nga ng mga nabanggit ko kanina. And then, ice cream, no? Actually, guys, kung tatanungin si Angie, tanungin natin. Angie, ano sa tingin mo? Lahat ba mabili? Wala naman tulog basta-basta, no, na items. Lahat kasi diaper mabili, kape mabili, gatas mabili. O ano pa ba? Kaya hindi po pwedeng lahat. Hindi po pwedeng hindi walang stock lahat, no? Yung bangus, pritong bangus namin na kinuha kay at Tita Tessie, ang bilis-bilis noon, guys. Kung kumuha ako noon, isang bundle, yung malaki talaga. Yung talagang, di ba, pag isang pack na ganyan, 10 ang laman. 10 din ang laman sa isang bundle na malaking ganoon. No, ganon karami, ganon kalakas yung pritong bangus ko na may suka. And then, ang mga cups at saka ang mga disposable products, mabili. Ang mga soft drinks, everything. Nagpapasalamat na lang ako at kahit pa paano, no, mabili. Kaya lang dito, ang oras ng pagiging mabili, napakabagal sa araw. Siguro kasi nga, wala pa talagang halos pera lahat, no, at marami pang gastos. Pero pagtungtong ng alas 4 pataas, yun nga. So, anong oras na ngayon nga? 9:37. Alas 9, nandito pa si Kauri kanina kasi tumulong na. So, to God be the glory, thinking na it's Thursday today. At isa ito sa mga matutumal na araw. And also, isa din ito sa mga Pecha de Peligro na araw. So, kaya, ano bang date ngayon? 14. Bukas pa sahod, 15, di ba? So, iisipin mo, guys. Pecha de Peligro na nga, araw de Peligro pa. Pero, somehow, ay, nagpapasalamat na lang talaga ako. Angie, kamusta ang experience mo sa... Slightly busy lang yan. So, slightly busy natin. Wala lang. Enjoy naman. Enjoy naman. Sanay na. Pero, nakakaano pa rin, ano? Dahil ang dami, pagka sabay-sabay. Yun yung mahirap dun eh. Minsan, ang gara kasi, guys. Sabay-sabay bibili, sabay-sabay mawawala. Tapos sabay-sabay ulit mamibili. Tayo may bumibili yata. So, ganon. No? Nakakaloka. So, anyways, mag-shoutout tayo, guys. And I just shared to you guys yung experience natin today. At yung mga nagpamasko sa atin, no? So, kakatuwa. So, masasabi ko talaga na I'm a blessed person in a way na hindi tayo pinababayaan pagdating sila sa kabila ng matumal. Diba? So, yun lang naman yung ano ko doon. Yun lang naman doon yung natutuwa ako. So, ayan. Guys, hindi mo na magsha-shoutout ang mami for today's video. Pero, may pag-uusapan tayo. So, ano ba ang last time na ating pinag-aralan? Kung tayo ba, review ha, kung tayo ba ay merong 10,000 na benta araw-araw, maaari na ba tayong mag-hire ng ating empleyado or tindera? Pangalawa, ay kung isa ba sa dahilan na kapag ka ang kapital ay walang kulangan sa kapital, ay magiging dahilan ng pagbagsak ng negosyo or pagkalugi. So, iyan ay ating pong tinalakay last video natin. So, in today's naman, ay bibigyan ko naman kayo ng tips and ideas how you will hire a good employee. Actually, guys, hindi naman natin malalamang ang isang empleyado ay good unless ay siya ay hired na, no? Kasi babase lamang tayo sa mga basic requirements na ating nire-require na kanilang ma-meet na i-comply. So, sa Mami Park, ako talaga, bago ako mag-hire, bukod sa nagtatanong ako ng isa-isahin natin, guys. So, para mas maliwanag. So, unang-una, kapag tayo nag-hire, syempre, sa the day pa lang nang ini-interview natin ang isang applicant, dapat ang ating unang kinoconsider ay ang physical appearance niya. Why? And age. Why? Kasi po, nadala na rin ako dito na lagi na lang nagiging dahilan ay hindi na nga kaya. Hindi kayang magbuhat, may mga sumasakit, may ganito, may ganyan, may daeng, may ingit-ingit. So, dahil ang ating hanap buhay ay talagang kailangan natin ay physical dito,
So, kailangan yung ating kukunin din na empleyado ay healthy, no? Walang sakit sa puso, walang matinding allergy kasi maalikabok. And then, walang sakit sa mga buto kasi syempre pagbubuhat at panay lakad dito, no? Pagdi-display, tumutungtong sa ano. Hanggat maaari, sana malinaw ang mata, no? So, also kumpleto ang kamay at paa, no? Bakit? Syempre hindi ka pa pwedeng kumuha ng ng disable, 'di ba? Dahil nga puro physical works 'to no? So, under din ng physical, hindi lamang yung mga sa katawan natin, no? Kundi dapat ay yung pagdating naman sa mental, no? Mental health, no? Yung walang history ng pagkalukreng. Sorry for the word, guys, kasi hindi ko alam paano ko i-explain Walang history ng pagkalukreng, no? Kasi syempre baka mamaya niyan mag-trigger sa customer paano ba yun? Ma-divert or ma-out yung kanilang nararamdaman na hindi nila mapipigil kasi nga mental health yon, no? Another thing din when it comes to mental, syempre may comprehension, no? Marunong magbasa, not illiterate but literate, no? So syempre kailangan marunong magbasa, marunong magsulat, marunong magkwenta. May naabot na educational background. Mami Park, baka sabihin niyo naman para akong potato price na potato corner ba 'yon? Yung grabe yung standard, hindi, mga basic po ito at normal pong ito ang sineset nating mga basic standard kapag nag-hire tayo ng mga empleyado, mga tindera, regardless pa kung ang sahod ay no? Syempre, hanap buhay ito So, talagang kailangan malusog, competent, no? Another thing, ay, bukod sa literate, syempre, sa kanilang spiritual belief, no? Kasi syempre, halimbawa, magkaiba kayo ng baka mamaya, yung sinet mong rules and regulations dito, hindi kayo magkasundo, 'di ba? Kasi merong ibang mga relihiyon na bukod doon sa kanilang mga sinusunod, syempre kaakibat din nun ay yung kanilang kultura na ginagawa, no? So, syempre baka mamaya hindi natin alam, mambabarang pala yung na-hire natin, sumama lang loob sa atin, binarang tayo, kinulam tayo. Hindi ako naniniwala dyan. Pero mahirap na, di ba? Kasi aminin natin, merong mga evil deeds. So, syempre, hindi po pwede na makasama natin. So, kaya hindi natin alam yung background, no? Hindi natin masyadong yung background ng isang tao. Baka mamaya, mambabarang pala, kampon pala ng mangkukulam, no? Yon. So, kaya kailangan yung religion ay hindi man kaparehas ng religion natin, but at least sumusunod doon sa, dapat nakaset doon sa standard ng ng sangkatauhan, no? Ayan. Hindi ko masabi, no? And then, tapos na ba tayo doon sa hindi pa dyan nagtatapos, guys. So, dito kay Mami Park, hinihingian ko ng at least barangay clearance at kahit mga luma na nila ng mga NBI, police clearance, no? So, kahit luma, basta hinihingian ko yung mas pinaka-recent. And then, pinapakuha ko ng barangay clearance, no? Yan po. Ang hindi ko lang nahinga ng barangay clearance dito, si Ate Ana. Tsaka si Angie. Kasi si Angie dati na yan sa akin Si Ate Ana, kasi taga rito siya, yung kanyang asawa. Dito na sila. Mas una sila sa akin. So, kaya, for me, siya lang yung hindi nahingaan ng barangay clearance. But the rest, nahingan ko ng mga barangay clearance yan. Pinapakuha ko talaga. And then, pinapasagutan ko, hinihingi ko pa yung mga kailangan ko. Bukod sa barangay clearance, G, pakisaway nga. Hinihingian ko din. Bebe, sabi mo nagbablog ako. Nagbibideo, hindi po pwede. Nadidinig ka mo sa video, baka akala may violence. Ayan. Okay, so hindi lamang barangay clearance at mga lumang police clearance and NBI ang hinihingi ko, kundi pati yung kanilang mga kung ano ang mga nakaraan nilang trabaho, saan sila may forte. Minsan, syempre, sa kagustuhang makapasok sa iyo, sasabihin may experience daw na ganyan sa pagtitinda. Yung pala, nagkaroon lang naman pala ng maliit na tindahan. Pero hindi talaga nahasa yung kanilang customer service. O kaya naman ay hindi nagkaroon ng experience sa talagang grocery at batak ang katawan sa ganitong trabaho. No? Akala kasi nila, pag naging tindera, tindera lang. Hindi nila alam, may mga side duties pa yan. Kaya nga importante, ang merong comprehension, literate
literacy, no? Importante. Pangalawa, syempre, balik pa tayo ulit pala muna dun sa physical, nakalimutan ko. Dapat yung age i-consider natin, no? 18 pataas. 18 kasi kailangan ay hindi minor. And then another thing pa doon, syempre hindi naman pataas na hangganan ng edad. For me, much better kung hanggang 35 years old, no? Pinakamatanda na ang 38. Why? It is because pag ang tao kasi, lalo na kung ang buhay nila talaga ay hindi naman ganun kaano para maalagaan ang sarili nila, at hindi naman lahat ng tao ay physically fit pag sa ganung mga edad na. So kaya kailangan yung edad ay importanteng kino-consider natin. 18 to 38 years old must be the required age. Mami Park, ikaw naman may discrimination ka pagdating sa edad. Hindi po. Kasi po, pag may nangyari po diyan, habang nasa operation kayo, habang nasa duty hour siya, hindi naman po pwedeng hindi mo sasagutin ang mangyayari sa kanya. Paano kung meron palang nararamdaman, meron palang dahil sa gawa ng umiidad at naging lifestyle before. So, syempre nasa negosyo ka. Hindi pagdi-discriminate yon. Okay? It's just that, hindi po pwedeng ang isasabak mo sa ganitong klase na lumalaking hanap buhay mo ay walang kakayanan physically. Okay? So, balik ulit tayo sa mga requirements pang iba. Aside nga sa paghingi natin ng mga legal requirements, no, is also hinihingi ko rin ay ang character references na kung saan siya nakatira. So syempre, isa sa kino-consider din natin ay kung saan manggagaling umuwi ang ating tindera o empleyado. Kasi baka mamaya laging idahilan ay late dahil malayo. Baka mamaya hindi accessible sa kanya ang sasakyan sa lugar nila, kaya naglalakad, late pumasok. So, ano ang adjust? Sino mag-adjust na naman? Tayong mga amo. So, we have to make sure na hanggat maaari, within the area lang ang ating mga empleyado. Nang sa ganoon ay madali silang makapasok at nasa tamang oras. And then, yung character references ay yung mga taong lehitimong nakatira sa lugar na yon. Or sa lugar mo, or sa lugar niya, na pupwedeng matawagan at tanungin ang kanyang pagiging isang citizen sa lugar na yon. Kung mayroon siyang mga criminal background or gulo, nasangkot sa gulo, sa chismis or whatsoever pak, mga iskandalo, ganyan. Sa character references, syempre, pag pinrovide yan ng isang empleyado, syempre hindi yan pipili ng ilalaglag siya, syempre. We know that, no? Alam na natin yan. But syempre, halimbawa, sa tulad kong case, kilala ka ba ng kapitan? May kilala ka bang konsihal? May kilala ka bang SK? May kilala ka bang homeowners association officer? Ganon, di ba? So, kailangan. So, kung meron, ilagay mo dyan, ang contact info, tatawagan ko, or kaya naman pupuntahan ko, ipagtatanong kita. Mga kapitbahay, syempre, kailangan. Hindi po pwede ang kamag-anak, no? Syempre, pagtatanggol ng kamag-anak yan, pagtatakpan. So, kailangan at least 3 hanggang 5 character references, at sana pinakamainam ay yung previous work nila, no? But because kung halimbawa ang nakuha mo ay hindi naman ganoon na makapag-provide ng ganoon, but at least yung mga lehitimong residente sa tinitirhan niyang lugar o sa tinitirhan niyong lugar ay makapag-provide siya. Ilang taon na ba siya rito sa lugar na ito, no? Sino-sino ang mga kamag-anak niya? Ano-ano ang mga pamumuhay ng mga kamag-anak niya? Bakit? Siyempre, inaano na nga natin na magkaroon ng sabwatan, magkaroon ng inside job. Iniiwasan na natin yon, no? Dala na tayo dyan. So, kaya, hindi masama na aalamin mo ang mga yan. Kapag ka siya ay refer ng isang kaibigan mong matagal na or ano, kailangan siya mismo, bago natin tanggapin dahil refer, siyempre iniisip natin, ni-refer sa atin at hindi naman siguro tayo bibigyan ng sablay, hindi pa rin guarantee na ang ating tatanggapin na empleyado na kahit refer ng kakilala, ay safe na tayo or okay na siya. Okay? So, kailangan pagdaanan pa rin ng mga ganyang basic requirements at basic compliance. Okay? Bukod sa pag-check ng mga background ng pamilya, anong klase bang pamumuhay ang meron siya? No? Usually, nalalaman natin yan kapag na-hire na natin siya. No? Ilan ang anak? Single ba, kasal ba, may asawa ba, ganyan. Mami Park, sobra ka namang pati ba naman yan inaalam mo. Kasi guys, iniiwasan nga natin dito ang inside job, iniiwasan natin dito ay yung, kaya kailangan alam natin kasi kung
ano yung mga dinadahilan niya pagka-absent siya, kung ba talagang ang asawa niya ay invalido na, kung yun ang dinahilan niya at kailangan niya na magtrabaho, kung talaga bang ang anak niya ay, ilan ba ang mga anak niya, at kaya kailangan ay asking siya ng ganitong sahod, o kaya lagi siyang, minsan wala na sa hulog ang balay, ganyan, kasi kung talaga bang may binubuhay, siya ang bread and butter. Bakit? Hindi. Nag-react ang Luka. Paano kasi guys, kakabali na naman. Oo nga pala. Guilty tong isa, guilty. Aray ko naman daw. Hindi, talaga namang ganoon, 'di ba? Kasi ikaw hindi mo ako tatakbuhan. Meron kasi mga empleyadong bali ng bali tapos biglang hindi napapasok. Tatakasan ka na, 'di ba? Oh, ito salta. Ano-ano ka diyan eh. Tsaka binabali mo naman, ay sinasahod mo naman 'yon. Hindi ka naman bumabali ng meron po kasi 'di ba bumabali, hindi pa nga may advance pa nga, bumabali na. May ano nga, di tatamaan siya. Pero, nakakatakot kasi nga, baka mamaya, biglang, absent ka na, hanggang sa hindi ka napasukan, may mga bali pa sa'yo. So, ako guys, kahit sinabi ko nung nakaraan, natanggap ko yon, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko alam kung saan siya nakatira, hindi ko alam, dapat, so yun nga. And then, importante yan, no? So, ako, nagkaroon na ako ng pagkatuto tungkol dyan. Kasi dati naman, ang mga hinahire ko lang dati sa past life ko, past life, sa previous na buhay ko, ay mga on-call labandera lang. Alam niyo po ba si Angie? Nag-start sa akin yan before. On-call lang na tagalinis. Tagalinis lang ba? O tagalaba din? On-call ko siya. Tapos, nung nagustuhan ko yung gawa niya, sabi ko sa kanya, inoferan ko siya. Sabi ko, kung gusto mo, mag-regular ka na sa akin. Tapos, ito, sahod mo, ganyan-ganyan. Di ba, malala mo yung G? Tapos, hanggang sa, sabi niya, pag-iisipan niya. Tapos, lumapit pa yan sa akin. May bibilin TV. Tapos hanggang sa nag-regular na siya sa akin. Yun. Hanggang sa nakaisang taon siya mahigit sa akin. So kaya, kumbaga ba, ito kasi si Angie, hindi iba ang naging ano namin ito, pagsasama. Kaya nung nagbabalik siya, okay lang. So, yun ang isa din nga pala, no, na kaya kailangan alam natin kung saan nakatira, kung yung sa pagbali nila, no, ganyan. Kasi merong yung iba, ganun yung diskarte. Babale, tapos absent, hindi na papasok. Yung iba naman, babale, tapos ninakawan ka na, tapos hindi pa papasok, no? So, kaya, maging maingat, no? So, hanggat maiiwasan na, okay? So, hindi naman pang mataas ang qualification ang hinihingi natin. Actually, itong mga sinet nating requirements and qualification is just a basic qualification lang. Kasi hindi naman tayo nang hihingi dito ng college graduate, no? Kahit high school graduate lang, kahit undergrad ng high school, as long as magaling magkwenta at marunong bumasa at marunong makaintindi, no? Iba kasi yung can read but cannot understand. Iba po kasi yung kumbaga ba ay may reading comprehension, no? Yung sa Tagalog kung tawagin ay pag-unawa sa binasa. Ganon. Minsan nga may taong kahit Tagalog na yung binabasa, hindi pa naiintindihan. Uulitin pa ng mga 3 beses basahin bago maintindihan. So kaya kailangan, yun ang ano natin. Dapat hindi bingi, no? Lagi nating ano yan, no? Importante yan. So, ano yung kanilang mga special or extra skills? Marunong bang magluto? Marunong ba sa computer? So, para alam din natin kung sakaling dadagdagan natin ang kanilang mga trabaho, ay dapat nasa tama din ang ating pagpapasahod. Kasi hindi lamang sa pagiging tindera nagtatapos yun. Kung nagre-render din ng extra skills, no, na ibinibigay sa atin, dapat alam din natin kung paano magbibigay ng extra additional salary. Okay? Yun lang naman. Kasi advantage yung mahahire natin ay madaling turuan, may alam sa technology, and of course ay yung may extra skills pa like marunong magluto, no? Hindi naman kailangan magaling, basta marunong. Syempre, mas maganda kung magaling din, di ba? And then, yun lang, I think yun lang, okay na, no? Medyo marami yan, pero yan ang tamang gawin, guys. Kasi sa panahon ngayon, napakahirap na ang basta magtiwala at napakahirap ngayon ang basta magpakawala ng pera para ipampasahod sa empleyado na hindi naman deserving. So, I do hope, mga kasari na mga magbabalak mag-hire, magkaroon kayo ng pagkatuto mula sa Mami Pal. Huwag yung sumakit lang ang ulo, sumakit lang ang ganire, nanlata lang, tinamad lang, hindi na pumasok, no? So, kaya, kailangan ay yung marunong magtiis sa trabaho. Kasi ganun po talaga. Tayo, dapat mapagtiisin sa trabaho. Ako po kasi bilang empleyado, before, na masukan ako, pag trabaho ako. Kahit pa sa mapakiramdam ko, pumapasok ako. Kasi, hindi sa kanila, parang medyo ano lang yung pakiramdam mo hindi ka napapasok. Hindi dahilan yun sa mga companies or sa ibang mga pamamasukan mo. Tatanggalin ka talaga sa trabaho, aayawan ka. Kasi ang ano nila, masakitin ka, o kaya masyado kang konting sakit lang,
absinera ka na, no? So, yun. And syempre, pinaka-importante, yung hindi naman din kasi natin malalaman kung flexible and multitasking ang isang empleyado kung hindi pa natin na-hire. So, yung mga ibang standards na yan ay to be follow na lang kapag na-hire na sila. So, ang importante, yung mga basic na unang mga sinabi ko, yon ang dapat na unang ating tinitingnan bago tayo tumanggap ng ating magiging tindera. Okay? So, ayan. So, sana may mga natutunan na, no? Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At, yun nga, isa pa ngayon sa aming pinaplano ni Angie Baby kasi ang ating dishwashing ay bibigyan na ng panahon by next year. This is long overdue na plano, napaulit-ulit na lang, hindi matuloy-tuloy. Ay January, pagkatapos ko pong makapag-comply sa aking mga BIR, sa ating mga kailangang anuhin. So siguro, third week ng January, tayo po ay G, pakibilis, babagsak phone ko. Makapagsisimula na makapag-field sa ating dishwashing and magkakaroon tayo ng mga meetings with our manufacturer, yung natin, yung ating kasangga sa hanap buhay na to, no, yung ating kinukuhanan na si Sir Eman, at para maging maayos na. And good news, ibinibigay na sa akin ni Sir Eman ang North Sagaray, Garay, at San Jose del Monte. Upaw, napakalaki naman nun. San Jose del Monte. Kaya ko bang i-scout yun? Diyos ko po, Panginoon ko. Pero, ito yung gusto kong challenge, guys. So, kaya kailangan, unahin mo muna natin yung pinaka-main natin, ang Pandi, Santa Maria. And then, susunod na natin ang North Sagaray, and then, isusunod na natin ang San Jose del Monte. Kasi lusot po yan dito, taikot. So, I'm hoping na kapag yan ay talagang naging okay na, Angie will be with me in the journey. Kasi si Angie madaling turuan. So, hopefully, sa mga magdaraang panahon na nasa akin si Angie, makakuha kami ng maaasahan namin dito sa tindahan at may kasamang magbabantay dito sa tindahan habang kami ay nagtatrabaho field works. Kasi, darating naman yung panahon na yan, ay puro tawag na lang kami. Puro kuha na lang kami ng order. And then, may mga set na lang na days na visitation sa ating mga babagsakan ng ating mga produkto. So, ganun naman yun, yung pagiging agent. No? So, ganyan. And then, just in case na nasimulan yan, kung sakali man, kukuha kami ng uupahan bahay na malapit sa akin para kay Angie at para sa magiging bahay ng dishwashing. Gagawin naming stock room or pinaka-stocka ng mga dishwashing. So, kung makakakuha ng medyo malaki-laki, kahit malaki-laki ng konti ang upa, maghahati kami ni Angie para bubukod na siya and then yung mga dishwashing ay nahandun sa kanya. And also, syempre, there is a plan na baka dalhin na niya ang mga anak niya rito dahil kung nasa 5 years pa i-stay si Angie dito at kung sakaling mag-successful ang negosyo at siya din ay humawak ng isang city or ng isang just in case man, ano man ang mangyari or kung ano man pa, mas malaki pa sa 15,000 na kanyang kitain in a month sa darating na panahon, syempre, kung matatagalan nga siya dito sa akin, ay kukunin na niya ang mga bata. Dahil itong taon na to, next year pala, no? Graduating ang kanyang panganay ng grade 6. So sabi ko, mas mainam na kung matatagalan pa, dito mo na pag high schoolin, at least kasama mo mga anak mo. And syempre, mas control mo ang iyong gastos, mas control mo ang mga nangyayari sa mga anak mo, at mas nakikita mo. Iba pa rin yung ang ina ay nasa kanya ang mga bata, no? So, yun. Kasi ang iniisip lang naman niya kasi guys, is yung napakahirap yung pabalik-balik ng eskwelahan, palipat-lipat ang mga bata. Yun lang naman yun. Kasi ako naman, tatanggapin naman namin na may lumalaki naman yung mga bata, syempre nagiging independent naman yan. At syempre, yan ay parang kapamilya, bubukod lang ng tirahan. Dahil dito naman pumapasok si Angie. Ano ba naman bang kung sa hapunan, kung ano man ang mapagsasaluhan, no? Syempre, yung dinadalangan natin na maging possible, no? Para sa hindi i-stress ni Angie. Ang nai-stress lang naman syempre si Angie ay kung paano niya mapoprovide ang kailangan ng mga anak niya at yung okay ba mga anak niya, nabibihisan ba ng maayos, iba pa rin yung nakikita mo ang anak mo. Kahit sabihin pang busy kang nanay, iba pa rin yung sa gabi kasama mo natutulog ang mga anak mo. Diba, G? Kaya yun ang isa dahil sa ating main goal. At kung makakapagpundar siya dito, mas mainam, mas magaling at mas mabuti, di ba? Yun ang ating goal. So, yun ang ating vlog for today's video. And I do hope na kayo ay may natutunan. Thank you very much. And this is Mami Park and this is Steve Park. Fighting! Bye!